John chapter 6, verse 1 to 14. Verse 1, after this, Jesus crossed over to the far side of the Sea of Galilee, also known as the Sea of Tiberias. A huge crowd kept following him wherever he went because they saw his miraculous sign as he healed the sick. Then Jesus climbed on a hill and sat down with his disciples around him. It was an early time for the Jewish Passover celebration. Jesus soon saw a huge crowd of people coming to look for him. Turning to Philip, he asked, "Where can we buy bread to feed all these people?" He was testing Philip, for he already knew what he's going to do. Philip replied, "Even if we work for months, we couldn't have enough money to feed them." Then Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. "There's a young boy here with the 5 barley of loaves and 2 fish." Di ko pala nalagay. Yan. But what good is that with this huge crowd? "Tell everyone to sit down," Jesus said. So they all sat down on a grassy slope. The men alone numbered about 5,000. Then Jesus took the loaves, gave thanks to God, and distributed them to the people. Afterward, he did the same with the fish, and they all ate as much as they wanted. 12. After everyone was full, Jesus told his disciples, "Now gather the leftover so that nothing is wasted." So they picked up all the pieces and filled 12 baskets with scraps left by the people who had eaten from the 5 barley loaves. When the people saw him to do this miracle sign, they exclaimed, "Surely he is the prophet we have been expecting." Sino po ang nakakaalam ng kwentong na ito? So I remember I shared this before, but different meaning. So ang ano po dito, this was a Jesus pang 19 na miracle niya ginawa bago siya lumakad doon sa tubig. And this is one of the famous. Imagine sa 5 tinapay at 2 isda. Napakain na yung more than 5,000. Because when you go back to the story, sabi doon, 5,000 is just men alone. Yung iba doon may asawa, yung iba doon may mga anak. So hindi lamang 5,000. So sa umaga pong ito, I just want to share some things that I've learned while I'm reading with this one. So first one, always be ready. Imagine, sa more than 5,000 na yun, yung bata lang yung may baon. When you decided to come and meet the Lord, you have to be ready. Alam niyo lang, pupunta ka dun sa ilang. Kasi parang desert yun eh. Tapos malayo sa kabihasnan, tapos kinubukasan, pista official pa. So lahat ng mga nagbibenta, alam nilang wala eh. But they didn't. Hindi sila nag-ready. Minsan sa paglingkod po natin sa Panginoon, maging ready ka naman. Si Sister Milay po, although minsan hindi kami nagkakasundo kasi Sabado pa lang ng gabi, ipiprepare na yung mga damit namin. Sabi ko, ito na naman yung isusuot ko. Sabi naman niya, kasi sa umaga naman kung saan-saan ka naman kukuha ng mga damit mo. Diba, si Pem, minsan magbabiyahe pa kami. But she always make it time to prepare our things. Sana ganun din po tayo. So ano pong dapat natin paghandaan? First, sabi nga sa Ephesians chapter 6 verse 18, pray in the Spirit at all times. Pray with all kinds of prayer and ask for everything you need. To do this, you must always be ready. Maging ready ka palagi na nanalangin. Hindi yung kung kailan mo lang gusto. Never give up. Always pray for all God's people. Maging ready din po tayo. Halimbawa, may mga kapatiran po tayo na
nangangailangan ng panalangin, ay sandali, tatawagin ko pa si Pastora. Ay sandali, tatawagin ko pa si Pastor Joel. You must be ready. Kung ano man po yung hinihiling sa atin ng Panginoon, if God wants to use you, be ready. Because He will use you with a purpose in His mighty way. Amen? Amen. Sunod po, sabi nga dito, always be ready. Always be ready to what? To share the gospel. Ano ba ang purpose natin dito? Sabi nga ni Pastor Heidi last week, ang buhay Kristiyano ay hindi hallelujah lang. Maging part ka naman ng pagbabahagi ng kanyang salita. Natanggap mo yung libre, ipamahagi mo ng libre. Amen? Kasi sabi ko nga, kung wala pong nag-share sa akin noon, asan kaya ako ngayon? Kung wala pong nag-open ng gospel po sa bawat isa sa atin, ano kayang buhay meron tayo? So with that, in regards with that, mga tao na nag-share sa atin ng gospel, do the same. Share din po natin yung gospel. Sabi po sa 1 Peter chapter 3, verse 15 to 16. But keep the Lord Christ holy in your hearts. Always be ready to answer everyone who asks you to explain about the hope that you have. Pag halimbawa, may nagtanong sa'yo kung ano yung salvation, are you ready to share it? Baka sabihin mo, hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung paano ako naligtas. Hindi ko alam kung paano ka maliligtas. Always be ready to explain about the hope that you have. Hindi po yung mga pastor lang. So we have also to dig in. Lagi po tayong magbasa ng Bible para meron po tayong isasagot kung may mga magtanong po ng mga bagay na to. Hindi ba kayong bara-bara lang kung ano na yung sinasabi mo hanggang sa wala na pala sa Bible yung mga pinagsasabi mo. Sa 16, but answer them in a gentle way with respect. Napansin niyo sa mga social media, pagsishare nila ng salita ng Diyos, pero bakit galit sila? Ang salita po ng Diyos hindi dapat pinag-aawayan. Dapat pinagsishiran, pinag-aaralan. Hindi yung darating na yung halos magmurahan na sila sa pagdidepend ng Word of God. Na hindi po yun yung ibig sabihin dito. Then people will see the good way as you live as followers of Christ. To those who say bad things about you, they will be ashamed of what they said. Kung may mga bagay-bagay silang nasasabi sa'yo, tapos you respond in a gentle way, they will be ashamed of themselves. Mapapahiya sila. Kung you will return it in a way of respect. Hindi yung nakikipagsigawan ka na, hindi yung bigla na lang umunit ng ulo mo, imbis na may share mo yung gospel, yung galit sa puso mo yung na-share mo. Susunod po, always be ready. Saan po? Ready for Christ's return. Sa lahat po, sabi ko nga, at the end of this journey, at the end of this life, isa lang po yung pupuntahan natin. Dalawa lang pala. It's either doon kay Jesus or doon sa isa. So, saan po tayo nagre-ready? We must ready for Christ's return. Sabi nga sa Luke chapter 12 verse 40, you also must be ready because the Son of Man will come at a time when you don't expect Him. Darating po ang Panginoon kung hindi mo ini-expect na darating siya. Sabi ng iba, siguro darating ng Lord kasi marami ng kaguluhan. Darating siguro ng Lord kasi nag-aaway-aaway na yung mga bansa. Hindi po yun. Kasi sobra na yung hirap ng mundo, sabi nila. Ito sa mga sign na darating ng Lord. Isa sa mga sign, pero hindi po yun yung hudyat ng ganyang pagdating. God will come, Jesus will come back when you don't expect Him.
As you read the Bible, di ba, hinintulad nga ang pagdating ng ating Panginoon sa magnanakaw eh. Meron bang magnanakaw na iti-text ka, Brother Edward, you should lock your door tonight because I'm going to rob your house. Di ba? Pastor Heidi, tago mo yung Tesla mo mamayang gabi na nakawin ka. Hindi naman po ganun yung mga magnanakaw. Kung kailan ka tulog, dun sila atake. Kung kailan wala ka sa bahay, when the time that you're not on your guard, that's the time they will come. Yan po yung time na darating po ang ating Panginoon. Kasi yung mga magnanakaw, sabi ko nga, they will come when you least expected. Kung kailan ka kampante, kung kailan na doon ka sa magandang pakiramdam, yung parang at least night is ka, pagbabanting-banting ka, paglalingkod sa Lord. Hindi mo, matagal pa naman. Ilang taon ako nagsisilbi sa Lord, hindi pa siya dumarating, siguro matagal pa. Yung kagabi, nung kinagabihan pala dumating siya. Saan ka pupulutin? Diba? So next po. The second things that I've learned from this question, focus on God, not on problem. Because He's always on control. He always have a solution for every trials or problem that come on our way. Kung titingnan niyo po yung, if we will go back to the story, sa chapter 6, He asked Philip the question to test him. Pero sabi doon, Jesus already knew what He planned to do. Bago po dumating yung mga problema, may solusyon ang nakalaan ng ating Panginoon. You must trust Him. Never doubt what God can do. The disciple thought it was impossible. Totoo nga naman. Kung isipin mo, 5 tinapay, 2 isda. Baka nga sa bata, kulang pa yun eh. Diba? Yung bata, may mga magulang yun. Kasi kung, if you're going to look for the logic of this story, hindi naman pupunta yung bata yun dun sa desierto na mag-isa siya. May kasama siya mga kaibigan, may kasama siyang magulang. Baka kulang pa sa kanila eh. So sabi ng ng disciple, kahit magtrabaho kami ng 1 buwan, hindi namin kayang pakainin yung mga yan, Lord. How much more dun sa 5 loaves at 2 isda lang? Because they look at their own limited resources. Hindi sila nakapokus sa ating Panginoon. God is not limited by what you have in your hands. Sabi po sa Psalms chapter 62 verse 8, people, always put your trust in God. Tell Him all your problems. God is our place for safety. Bago po dumating yung problema, may nakalaan na pong solusyon niya ng ating Panginoon. Ang tanging natin gagawin, magtiwala sa Kanya at humiling po sa Kanyang tulong. Amen? Sabi po sa Philippians chapter 4 verse 6, well-known verse po to. Do not be anxious or worried about anything, but in everything, in every circumstance and situation, in good times and bad. Di ba? By prayer and petition with thanksgiving, continue to make your requests known to God. So wag po tayong maalalahan kung dumarating na yung mga bayarin natin. Ay, malapit nang mapaso yung work permit ko. Wala pa hanggang ngayon yung PR ko ah. Do not anxious of everything dahil God is in control. Amen? Next po. Focus on God, not on problem. Paano ka makakapag-focus sa ating Panginoon? Start and end the day with prayer. Paggising mo pa sa umaga, anong una mong ginagawa? Diba? Pasalamat ka sa Lord. Bago ka pumikit sa gabi, pasalamat ka sa Lord. Kasi the whole day, ginabayan ka niya. Hindi sa umaga, dahil sa dami akong gagawin sa araw na to, hindi mo na naisip magpasalamat sa ating Panginoon. So if you want to focus on God, start with prayer
and end the day with prayer. Sabi nga sa Colossians chapter 4 verse 2, never stop praying. Be ready for anything by prayer and being thankful. Ito naman, be ready naman lagi. Huwag kang mag-cease sa prayer. Kung hindi pa binibigyan ng Lord, tuloy mo lang. God is in control. So second po, how to focus on God. Read the Bible. You can focus on God if you have a strong relationship with Him. Kaya nang na-share kanina ni Sister Melay, makakapag-focus ka kung kilala mo yung salita ng Diyos. Hindi ka madidistract. And one thing na nakakapag tulong po sa atin para makapag-focus po tayo sa Kanya, read the Bible. Kasi sa buhay natin minsan, yung kaaway, maraming distraction na binibigay sa isip natin eh. May mga tanong, pilit niyang sinasaksak na imbis na makatulong sa atin, ilalo po tayong nagkakaroon ng problema. So para magkaroon po tayo ng baala, ika nga, na panglaban sa mga yun, you have to read the Bible. Look at what Jesus did. Nung puro scripture din yung ginagamit ng kaaway nung he tried to, gusto niyang linlangin ang ating Panginoon eh. Ano yung mga ginamit niya? Puro scriptures. So, tingnan nyo. Yung kaaway nga, marunong sa Bible, tayo pa kaya? Yun minsan yung ginagawa niya. Di ba sabi ng Lord, holy siya. So kaya dapat maging holy. Bakit? May mga kasalanan kang ginagawa. Yun lagi niyang iniisip sa'yo. Pag nakagawa ka ng kasalanan, wala ka. Yung Lord mo holy. Bakit ka nakagawa ng kasalanan? So yun in a way, para matanggal po yung mga agam-agam at mga distraction na yan sa ating buhay, you have to read the Bible. So you will know how yung mga promise na binigay natin sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga sa Psalms chapter 119, 105, your word is a lamp that guides my step, a light that show the path I should take. Para makapag-focus ka sa Panginoon, dapat you have to rely on His word. Kasi yung word niya parang ilaw yan. Kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, you have to read the word. Because He will show you the path. Kung ano po yung tamang daan na yung tatahakin. Amen? So how to focus on God, not on problem. Ignore distraction. Sabi sa Proverbs chapter 4, verse 25 to 27, keep your eyes on the path and look straight ahead. Make sure you are going the right way and nothing will make you fall. Don't go to the right or to the left and you will stay away from evil. Dapat pa yung paglilingkod sa Lord, dapat straight lang. Hindi yung dito muna ako. Dito muna ako. Pwede naman siguro. Sa Saturday dito ako. Sa Sunday dito ako sa gitna. Monday to Friday, dito naman ako. Wala na, naligaw ka na. Minsan, na-confuse ka na kung anong dapat gagawin. You should keep your eyes straight. Sabi nga sa, di ba, yung mga marathon, yung mga tumatakbo sa race, diretso lang. Kasi kung halimbawa, pag ganun-ganun sila, mawawala sila sa rhythm. Mawawala din sila sa focus. Ano ba yung focus nila? Makarating sa finish line. Ganun din po dapat tayo. Yung finish line po natin, pagdating po ng ating Panginoon, He will give us a reward. Pero you should keep straight. Focus on Him every day. Amen? Amen. Pangatlo po, offer what you have. Tingnan po yung bata. Ito lang yung kaya niya eh. Baka ngayong iba doon, dahil sa gutom, baka hindi na yun yung baon niya. Yun lang yung natira sa kanya. Pero yung binigay niya po lahat. Offer what you have means giving your time, resources, or yourself to God
as an act of worship and obedience. It means trusting God even when you have very little left. It's not limited to financial tithing. It includes volunteering your special skills, time, and physical labor. Yung mga malit na bagay na ginagawa nyo, tagalinis lang ako ng simbahan. Yun lang yung kaya mo eh. Offer what you have. Sinabihan kang magsong leader, kailangan ko pa pong mag-training. Kailangan ko pang mas magaling ako para mas productive. Offer what you have. Kung ano lang meron ka. Hindi sinabi ng Lord na, kailangan mo pang magpagaling. Pero yun sa pagbibigay, di ba? Hindi ka nakapagbigay sa linggo na ito. Wala nga eh. Kailangan mo pang umutang para makapagbigay ka. Just offer what you have. Yun lang po yung ninanais ng ating Panginoon. Amen? Na-share nun ni Pastor Joel na yung law, naging burden nyo na, hindi ako nakapagbigay. Pupunta ka ngayon doon sa kumare mo. Kumare, pautang naman. Wala akong pang tithes eh. Imbis na mabless sa'yo yung kumare mo, ano ba yung Diyos niya na yan? Pinipilit ba kayo magbigay? Diba? Just offer what you have. Kung yung talent mo ganito lang, hindi pa ako gaano magaling eh. Ibigay mo yan sa Lord. He will improve it. Amen? Amen. Sunod po. Offer what you have means willingness. Balik tayo sa kwento. Tingin nyo ba sa 5,000 na yon yung bata lang yung may baon? Yung iba mayroon. But they are not willing to give. Diba? Imposible naman na yung bata lang, di ba? Sa 5,000 na yun, may mga baon doon. But when the disciple asks, yung bata lang yung nag-reply, nag-response. Yung bata lang yung nag-willing na ibigay kung anong meron siya. Sabi sa Isaiah chapter 1 verse 19, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Dahil sa willingness ng bata, ano po nangyari? Yung tatay at nanay niya walang baon, pero nakakain sila. Na-share naman ni Pastor Edward, baka nga yung mga natira, binigyan na sa kanila eh. May pagkain pa sila the whole week. Dahil sa small things na willing yung binigay. Willing niyang binigay. Yung kaibigan ng tatay niya, yung kaibigan niya, yung kumari ng nanay niya, nakakain lahat. If we are willing and obedient. The miracle began when a child who was willing to give up his personal meal. It emphasized that small, humble contribution are variable and can have a massive impact when you use it for a greater good. Nung tinanong ba ng mga alaga dun sa bata, akin na yung baon mo, kailangan ng Lord. Did he ask kung bakit? Alam niya ba kung anong gagawin ng ating Panginoon? Hindi niya sinabi, baka kakainin na ng Lord kasi gutom din si Lord. He gave it willingly. And he trusts the process. Kahit hindi niya alam kung ano ang magiging kahihinatnan ng pagbibigay ng iyon. The boy in the crowd didn't have a feast, but he willingly gave what he had. Your small act of service, time, or talents are exactly what God wants to use. Kung ano yan kung meron ka, kung yung time lang ang kaya mong ibigay kay Lord, He will honor that. Offer what you have means giving your best. Sabi nga sa Colossians chapter 3 verse 23, whatever you do, whatever your task may be, work from the soul. That is, put
in your very best effort as for the Lord and not for men. Lahat po ng ginagawa natin dito para po sa Diyos. So you have to do your best. Kung may mas magagawa ka pa, ibigay mo. Hindi yung bara-bara na lang. Simple enough naman, kahit hindi ako mag-practice, okay lang. Alam ko naman yung kanta, okay lang, sige, okay lang. Bahala na si Lord. Hindi po ganun. Do your best. Kung ano po yung pwede mong i-improve pa para ibigay kay Lord, do it. Amen? Dahil po, lahat po ng ginagawa natin dito para po sa kanyang kapurihan at hindi po sa mga tao. Amen? Offer what you have means total surrender. Sa mga mag-asawa po, advice ko po to. Kung binigay mo na yung sahod mo doon sa babae, total surrender, wag mo nang hanapin. Advice po yan yun ng tatay ko. Yung tatay ko naman, hindi naman kami gaanong mayaman eh. Pero sabi niya, noon, pag nagkasaawa ka na kulyong, sabi niya sa akin, kulyong. Kung ibinigay mo na yung isang bagay, huwag mo nang hanapin. Diba? Hindi yung, bakit wala ka ng pera? Di ba bibigay ko yung last week? Saan mo ginastos? Hindi po ganon. If you give something sa asawa mo o kay Lord, it means totally surrender. Huwag mo nang hanapin. Kung hindi mo man makita yung kinahinat na ng binigay mo, huwag mo nang hanapin. Diba? E malay mo, Brother Edward, yung binigay mo pala, binili niya ng surprise gift para sa balang araw. Diba? So, total surrender. Total surrender means giving with faith. What seems inadequate or insufficient can become more than enough to meet the needs of many. Amen? Total surrender. Halimbawa, sa ano kasi nun eh, doon sa simbahan namin sa Pilipinas, yun yung mahirap pag maraming board eh. Basta orasan na yung mga tithes namin, bakit wala ng budget ang church? Hinahanap nila yung binigay nila. It is not, hindi po yan yung kalooban ng Lord. Pag binigay niya yung isang bagay, hindi mo na pagmamayari yan. Tignan mo po yung bata. Nung binigay niya na, hindi niya na po sinabi na, ay sandali po, pwede pang akin yung isang isda. Hindi pa ako kumakain eh. Pwede pong kunin ko isang tinapay, bibigay ko pa lang po sa tatay ko. Baka magalit, kasi binigay ko lang yung baon ko eh. Pag binigay mo yung isang bagay, huwag mo na pong hanapin. Amen? Total surrender. If you really want to give, sabi sa 2 Corinthians chapter 8 verse 12, if you really want to give, then God will accept your gift. God does not want you to give more than you are able to give. Hindi po kalabisan ang gusto ng ating Panginoon. Kung ano lang po yung kaya mong ibigay. Sabi nga, yung time mo na lang, na kahit, yung time at talent mo na ibibigay kay Lord, yun po yung mas gusto niyang ibigay mo. He will be happy about what you can give. Small things can turn into a greater value when you place it in God's hand. Kahit yung maliit na talent mo, pag pinaubaya mo kay Lord, He will turn it into a greater value. Amen? Yung time mo na pumupunta sa simbahan every week, diba? Pinagpapalit mo yung mamasyal. Small things, that is small things, God will turn into a great value when you place it in His hands. Amen? Sunod po. God will always provide. Even sometimes it seems impossible. Kung kailan ka walang-wala, doon niya ipapakita kung paano siya mag-provide. Share ko noon, kina Pastor Edward tuloy again. Nung kami dito, sabi ko,
pag nag-respond si Lord sa mga prayer natin on a right time. Kasi kung hindi right time, baka yung ina-ask mo na something, masasayang lang. So sa right time, para ma-enjoy mo lalo, ma-appreciate mo lalo yung isang bagay. Na-share ko nga, 2 months ago, nagbigay ng umento yung amo ko. Perfect naman kasi during that time, hirap na yung mga tao niya eh. Kung ibinigay niya siguro yung time na yon na parang marami silang ipon or something, hindi nila ma-appreciate. Baka sabihin nila, late naman ng increase na yan. Pero nung binigay na yung right time, salamat kay amo. At least nagbigay. Ganyan po ang ating Panginoon minsan. If He answer our prayers in the right time. And He always provide. Amen? So sabi sa yan. Alam niyo po na to. But my God shall supply your every needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Punta po tayo dito. Gusto ko po to. Since God loves you, He is able to give you more than you need. So, ang Panginoon minsan, binibigyan ka pa ng mas marami sa kailangan mo. Dahil gusto niyang nakakatulong ka sa ibang tao. Sabi ni Sister Mel kanina, you can't share something that you don't have. Paano ka naman makakatulong kung walang-wala ka? Di ba? So, God wants to bless you more. And you will have enough to do many good things to help others. Hindi mo na pwede kasi sabihin, sige, papanalangin kita, brad. Ganito po kabuti ang Lord sa amin. Hindi naman sa nagbabrag. Testimony lang. Every time po na may mga kailangan po ng tulong, it's either sa pamilya ni Sister Meray o sa pamilya po namin. Hindi po kami nagsabi ng no. We always have to help them. Ganon din sa simbahan po natin dun sa tayo. Pag sinabi nila, Pastor, kailangan po namin ng pambili ng bagong upuan. God will provide more than enough so we can help people. Amen? So, nung sinabi nila, kailangan namin ito yung bubong. Kasi tag-ulan ngayon sa Pilipinas, doon lang sila sa garahe nagsisimba. So, kailangan tapalan. Sabi, sige, God will provide. Bigay kami. Pero in return naman, tignan mo niyo po yung blessing na kanilang nararanasan ngayon. Dahil sa small na binapadala namin, there's a great impact dun sa mga kapatiran na nandun. And that small things that we gave, God turned into a greater value. Amen. So, ano po yung mga pinuprovide sa atin ng ating Panginoon? Physical needs. Spiritual and emotional. Importante po yan. Kasi kung hindi niya pinuprovide yung kagalingan sa emotional mo, baka manghuli ka na lang ng langaw. Nasira yung emotion mo eh. Kasi hindi ka pinrovide ng Lord eh. Di ba? Next po. Guidance. Pang-araw-araw sa pagdadrive mo na lang. Kahit ako, nagdadrive lang ako 5 minutes from my work. Pero yung guidance ng Lord nandyan po lagi. At ito po ang pinaka-importante. Peace. Napakahirap pong makuha ito. But God is willing to give this one. Because He always provides. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 7, the peace of God, it's much greater than human mind can understand. This peace will keep your heart and mind through Christ Jesus. Yung kapayapaan po na binibigyan ng ating Panginoon, hindi po kaya i-explain ng science. No one can comprehend. That's how great the peace na binibigay po sa atin ng Panginoon. So dito na po ako magtatapos. God faithfully provide the physical, emotional, and spiritual needs of His people. It is a promise that believers do not have to worry, as God will always supply what is necessary
for their journey and purpose. Yung mga necessary lang. Yung pinaprovide po ng ating Panginoon. Hindi po yung mga gusto natin. So this morning, sa akin pong na-share, may naintindihan po, may natutunan po ba tayo? Amen. Nasa Diyos pong papuri. Patuloy ko pong dinadalangin sa mga napag-aralan natin na makatulong po sa atin sa mga nagugulimahanan sa pag-iisip, sa may mga problema. Isa lang po yung lagi kong sinishare kahit kay Sister Miray. Kung ano yung meron tayo, ibigay mo kay Lord. Mag-focus ka kay God, hindi sa problema. Because God will supply all your needs according to His riches and glory. Tayo po yung sumandaling at yung makuha yung manalangin. Tunay nga Panginoon, napakabuti mo o Diyos. Salamat sa iyong salita namin po napag-aralan. Salamat sa pagpapaalala po niyo sa amin, Panginoon, sa mga dapat gawin at sa paglilingkod sa iyo. Na hindi ka po tumitingin sa kung ano po yung kaya o gaano kalaki yung aming ibibigay, kundi sa willing list lang po namin, Panginoon. Kung ano lang po yung kaya naming ibigay, yun lang po yung nire-require o Diyos. Sa mga kapatiran ko, o Diyos, sa oras nito, God, sa may mga kagulumihanan sa kanilang mga pag-iisip, O Lord, God, provide peace. The peace that surpass all understanding. Panginoon. Upang maalis po ang kanilang mga bagabag, ang kanilang mga alalahanin sa buhay. Turing O Diyos, napakabuti mo. Dahil sa mga bagay-bagay, mabuti mo o masama, you're still on control. You're still on the throne, O God. Hallelujah. And you're still able to help us sa lahat pa ng aming pinagdadaanan. Napakabuti mo, Panginoon. Salamat sa iyong kabaitan, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Dakilang Diyos, pinupurit, pinapasalamatan ka namin. Lahat ng ito ay aming hiling sa pangalan ni Jesus na iyong Panginoon. At magsabi ng Amen.